Sa araw na ito, we will try to connect the dots. Some puzzles that needs to be connected. Ba't ko nasabi yan? Ito po ay may kinalaman sa kaso ng flight attendant na si Christine Dacera na natagpuang patay sa isang hotel sa Makati. Nagkakagulo po ang mga netizen. Nagugulan sila. May sari-saring opinyon ang bawat isa. Lalong naging magulo itong kaso nang magpalabas na magkasalungat na statement ang PNP. Sinasabi po ng PNP through General Debold Sinas, yung hepe ng buong kapulisan, at saka ng Chief of Police ng Makati na si Colonel Harold Depositor na case closed. Case solved. Okay? Sa kabilang banda, si Brigadier General Vicente Danao Jr., ang hepe po na NCRPO, iba naman sinasabi niya. Sabi niya, kung sinabi mo nang na-solve, dapat may klaro na kung sino yung na-rape, sino ba talaga yung nang-rape, kung meron bang rape o ano ba talaga ang cause ng pagkamatay, etc. etc. So dito parang salungat ang sinasabi ni General Danao, hindi siya agree doon sa binitiyong statement na ng PNP, lalo ni Colonel Depositar. Ito yung sa akin. It's not over until it's over. Tama nga naman si General Danao. Kailangan lahat ng mga suspect should be accounted for sa isang krimen before you declare it as case closed. And all the pieces of evidence kailangan accounted for also. And namamatch po yan. Kasama dyan yung DNA test, toxicology report, etc. Did it match doon sa mga suspect na sinasabi na at that time nandun sa crime scene? O by the way, in a crime scene or whenever there's a crime in a certain, in this case, room, and all those people in there should be considered a suspect. Then number 2, flight is considered as guilt. So yun po siguro ang kinonsider agad ng ating PNP at the onset pa lamang ni Colonel Depositar at ni Chief PNP. Dahil number 1, lahat kayo considered as suspect. Number 2, lahat na nandun na nasa loob, invited nung party na yun. Number 2, ba't kayo nagsitakbuhan? Sa kabilang banda, sinasabi naman ni General Danao, wait a minute. Kailangan tapusin mo na investigasyon. Kailangan klarong-klaro na yung ebidensya nagmamatch doon sa mga ina-allege ninyo, sinasabi ninyo. Nagmamatch yan sa mga suspect. Especially, may binitiyong salita si Colonel Depositar sa isang interview na bago na mamatay ang victim, si Miss Dacera, meron siya ng pagsabihang kakilala na nilagyan ng gamot ang kanyang inumin. Very important yan. We should find out ano yung gamot na yun, kung totoo, from a toxology test. At merong report dapat yan. Number 2, ilang beses po na-monitor ko nagbitaw ang PNP through Colonel Depositar na marami raw semen na nakita sa crime scene. Ano yung mga semen na yun? Saan nakita? Sa sahig, sa kama, sa katawan ng victim? At sana, kailangan ipa-DNA test muna yun. Ipa-forensic bago sana magsalita yung ating PNP. Ano ba yung mga semen na yun? Tuloy, bumabalik sa aking alaala yung mga kaso pong hinawakan namin dito. Captain Sakilayan, Nuesca case, Captain Sakilayan. Remember yung sa Starbucks? And then, isa pa yung Favor family na pinagkamalang nagsusugal at kinulong. Bakit kapag mga pulis ang involved, it has to be investigated. Huwag muna kayo magsalita, tapusin natin yung investigasyon. Pag pulis ang involved. Pero pag civilian, ops! Case closed. Tapos na ang laban. Did you notice? Ako na-notice ko po yun. Anyway, balik tayo dito sa kaso ni Miss Christine Dacera. Mamaya kakausap po tayo ng isang forensic pathologist. Isa po siyang expert. Para himay-himayin po sa atin itong mga ebidensyang meron na ang ating mga otoridad tulad po ng medical legal. In layman's term, ipapa-define po natin sa isang forensic pathologist expert na si Dr. Raquel Fortun
Ano ang ibig sabihin noon? Yung findings, especially dun sa findings sa genital ng victim ni Miss Dacera. Kasi very technical po yun and medical term ang ginamit doon. So paano tayo mga pangkaraniwang mamamayan? Ano ibig sabihin noon? So that's why sasabihin yun sa atin ni Dr. Fortune. Maraming mga katanungan susubukan po natin na sasagutin sa abot natin mga kaya. Ano bang prosesong ginagawa natin PNP sa kanilang ginagawang investigasyon? Are they doing it right? Are they on the right track? O nalilis po yung kanilang investigasyon? Or they talk before they act? Which is which? Umpisan po natin sa pag-interview kay Mr. Gregorio de Guzman. Isa po siya sa mga invited doon sa party ni Miss Dacera. At anak po siya ni Miss Claire de la Fuente. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Gregorio de Guzman, sir. Magandang hapon po. Okay. Sir, isa po kayo sa dumayo doon po sa party na yon nung Yes po. bago mag-New Year ni Miss Dacera. Yes po. Bakit po kayo napunta doon? Inibita po ako ni Romel Galido, ang aking matalik kaibigan. Pati na rin si Jamir. Okay. Sinabi nila, punta daw ako doon kasi magsasalabit po sila ng New Year's Eve kasama ng barkada nila. Okay. Now, Yun lang po. yun lang. Pakipaliwanag po sa amin, sir, itong sinasabi ng mga pulis na marami mga semen na natagpuan doon sa kwarto na kinaronan ng victim nung siya matagpuan ayon sa ating PNP. Honestly po, hindi ko po alam kung saan nanggaling yun eh. Kasi nandun po ako eh. Kahit nung bumalik po kami after na masabihan na wala na pong buhay si Tin, bumalik po kami kasama police, tinignan namin yung buong hotel room. Tapos nandun po yung staff ng hotel, ginagabayan sila. Wala pong nakikitang semen o kung ano man. Okay, bago niyan, pakipaliwanag, sir, ano bang nangyari doon sa party-party na yun, ninyo at that time? Sorry po, hindi pa kasi ako magaling masyado mag-Tagalog. Okay lang po mag-English. Okay lang po. Sige, meron po kasing inuman kasi sabi po, given maraming alak. Right? So, yes. So, when I arrived there po, around 9 p.m., pagdating ko po, may alak po, puro whiskey lang po. Siguro mga 4 na bote nakita ko, 2 Black Label, isang White Walker, isang Glenfiddich. Hindi ko na po alam yung iba, pero may 2 pang tequila na bote ng tequila, Jose Cuervo, 2 litro. Tapos po, may isang lamesa na puro pagkain po. May Jollibee, spaghetti, may Angel's Pizza, merong Andox, may ubi pandesal, may cheese platter. Marami po yung pagkain yun eh. Kasi mahilig po akong kumain, so yun po yung focus ko ng gabi na yun. Okay. So, yun po. Simple po sila, kwentuhan lang po sila, konting inuman, hinintay yung mga iba. Tapos nung dumating na yung iba, ayun, cheers na po, masayahin, music lang po, yun lang po. Okay. Sir, meron akong nakitang screenshot ng isang CCTV footage na kung saan si Miss Dacera ay nasa hallway at merong ilang mga kalalakyan, hindi kilala kung sino mga yon, nakausap niya at meron siyang hawak na baso at the same time kanyang sapatos. Kasama ho kayo doon ba sa ilang kalalakyan na yon na nasa Actually po, CCTV? yung mga nakita ko po, kasi po yung nakaputi, yun po si JP, yung ngayon po nakakulong. Matalik na kaibigan po yun ni Jen, nakadetain po siya po, sorry po. Nakadetain po ngayon si JP. Siya yung kabanding ko ng gabi na yun. Siya po ay bakla. Okay. Yeah, it doesn't matter, sir. Pero bakit po sila nandoon sa hallway na yon at bakit lumabas si Miss Dacera at sinundan nila at nakikita parang pumapalag po si Miss Dacera doon? Hindi ko rin po alam kasi wala po ako doon nung nangyari yung insidente. Probably po nandun po ako sa loob ng kwarto. Wala po akong nalalaman nangyari. Hindi po kaya, ito po base sa mga netizen na may hinalong na tumutugma naman sa sinasabi ni Colonel Depositar, may hinalong drugs. And then, nung makaramdam si Miss Dacera na gano'n na nga, nahilo siya dahil may nalagay na gamot, nagwala siya, lumabas siya, hinabol niya yung mga taong sa tingin niya ang naglagay ng gamot. Hindi ko po alam eh. Kasi nung nandun po ako, wala naman po ako nakitang drugs or panapagналya. Wala pong usapan ng drugs. Wala rin nag-offer sa akin ng drugs. At hindi po ako gumagawa ng gano'n. Allergic po ako sa mga
party na may ganun eh. So, paano po, normally paano po natapos yung inuman? ano po? Paano po natapos yung inuman? One by one po kami natutulog. So, nakatulog na po ako kasama ni JP. Tapos yung iba, hindi ko na po alam kasi tulog na po ako eh. Okay. Lahat kayo tulog at walang gising? Hindi ko po alam. Kasi tulog po ako. Saan kwarto po kayo nung natutulog Doon kayo? po kami sa 2209, yung room po na binok ni Tim. Okay, 2009. Dalawang kwarto po eh. Nasaan si Miss Christine? Saan kwarto siya? Sa pagkakaalam ko po, because of my recollection po, normally po, nandun kami sa 2209. Pero the rest of the night po, syempre po, medyo focus na po ako sa bonding namin ni Rom, ni Jao, ni JP. Hindi ko na rin napansin kung nasaan siya exactly. Okay. Pero, sinong napapansin nyo na at that night, doon sa party, na palagi niyang katabi, palagi niyang kausap? Actually, lahat po sila kausap siya eh. Okay. Palipat-lipat po siya eh. Yun ang na-notice ko. Kasi ganun po sila ka-close eh. Okay. So, habang kayo po ay nagiinuman, wala ho kayong na-notice na kakaiba pong kilos ng inyong mga kasamahan? Wala po. Normally po, medyo paranoid po ako eh. Ganun po. So, pag feeling ko medyo sketchy, aalis na po. Pero wala naman po eh. Very comfortable kami. Si Christine po, very comfortable, very close sa kanila. So, wala akong naramdaman na need to worry. Meron pong picture, hindi ko alam kung si Christine po yun, lumabas sa social media, which I'm not gonna show, na si Christine, kung si Christine ba yun, allegedly, nakaupo po siya sa may toilet bowl at parang nadudual. Can you confirm that was her or not? Actually po, nakita ko po yung photo. I can't properly say that it's her kasi hindi ko po masyadong kita yung mukha. Pero base sa dress niya at sa buhok, parang siya po. Okay. Sandali po, Sarah. Tama-tama. Nasa linyang telepono na si Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist. Magandang hapon po, Dr. Fortun, Madam. Yes, good afternoon. Salamat po, ma'am, sa pagtanggap namin tawag. Ma'am, gusto lang sana namin, coming from you, an expert, meron na po kayong kopya nitong medical legal. Pakisabi lang po sa amin in layman's term, ano ibig sabihin po nito doon sa genital examination result? Well, it's very non-specific. There's really nothing here that's kind of significant to say what had happened. If there was sexual contact or not, if it was assault or not. Okay. Yung sinasabi pong rape kasi, so based on this, ma'am, hindi pa masasabi, based on this medical report, hindi pa talaga masasabi kung siya ay na-rape or hindi. Hindi pa definite. Well, there's a statement here, no evident signs of injury dun sa genital examination. And that means the examiner did not find anything significant. So when you say no sign of injury, the examiner didn't find anything significant, ano pong ibig sabihin po noon, madam? Yung conclusion niya is wala siyang ebidensya na that there was assault. Meaning, there was no rape? Well, yeah, sexual assault is rape. What rape has a legal definition. So we use sexual assault. Opo. Now, may nagsasabi kasi ito na po ay medical legal pa lamang na exam at hindi para po sa autopsy. At doon sa autopsy raw, doon magkaalamanan talaga kung may nangyaring rape o hindi. You agree or pareho lang ito? I don't know what they mean. Kasi the implication here, this is the autopsy report. Although tinatawag nilang medical legal report, the way it's written is may findings when they did what we call an external examination. And they also did an internal examination. So yung mga organs sa loob, tinignan din. So, I don't know what's the difference. Meron pang lalabas na autopsy report, so this is not it? Yun po ang kumakalat ngayon na balita na ito na po ay medical legal report at iba pa po yung autopsy report. So magkapareho lang po ito, Doktora. I don't know what they mean. But I'm speculating. May pahabol sila? Like what? Baka meron pang... Because I don't see it here, what we call the histopathology. Microscopy. Yung tipong kumuha ka ng samples sa internal organs and then pre-process mo, ginawa mong slide, tapos titingnan mo sa microscope. Opo. Hindi ko alam kung yun ang sinasabi nilang kulang pa.
However, I don't think that's going to say much, if that is what they mean. Oh, okay. So, kung tutusin, ito pong nilabas po na report ng ating PNP. So, ito na dapat yun. Dapat dito pa lamang makakapag-come up na sila ng conclusion natin mga investigador kung ano po talaga nangyari. Ayun ang pagkakaintindi ko dito sa report na to. I see. Yung pong toxicology report, importante pa rin po ba yun para madetermina? Kasi ang sinasabi po, ang kinamatay ay aneurysm. Ang aneurysm mo ba, ang pag-iinom ng maraming alak, does that trigger aneurysm? Or because merong inilagay na gamot, kaya nag-trigger ng aneurysm? Or because of rape, force, pinupuwersa siya or something, kaya nag-trigger yung aneurysm? The way it's described in this report, itong sinasabing aneurysm, nasa aorta, malaking ano yan, malaking artery yan. Hindi yan basta-basta pumuputok. And mahirap na i-connect yan with intoxication of any kind. Sa trauma, ang mga pwedeng pumutok yung aorta mo, mapunit, etc. Yung mga tipong nasaksa ka doon, nabaril ka doon. Mhm. Pero hindi yan, well protected yan, nasa loob tsaka makapal yan. Now, kung ini-imply nila aneurysm, this is very unusual in a 23-year-old, previously healthy individual. Opo. Nagde-develop yan if you are, you have a diseased aorta. Okay. May sakit ka. Okay? Barabarado yung mga arteries mo, etc. Nakikita din yun sa surface ng aorta. Mhm. But the setting is not here. And the way it's described, nag-conclude na ruptured daw. Opo. But the way it's described, I don't see it. I'm not convinced. Anong nakita nyo talaga? Kasi very obviously na hinahanap ko dito. Kung pumutok, nag-rupture ang aorta mo, ang ikinamamatay mo ay nagdudugo ka. So there's hemorrhage. There should be a lot of hemorrhage around the aorta, which explains why she died. But it's not in the report. So what are they talking about? You cannot connect intoxication with an aneurysm. Aha. So, hindi po aneurysm, kung kayo po ang magkukall nito, hindi po aneurysm ang naging cause of death? I don't see it. I'm not convinced. Show me. Where are your documentations, pictures, etc.? It's not enough that you say so. That's what forensic pathology, that's what a forensic investigation is about. You expect to be questioned. So I'm questioning, what is the basis? Okay. Doktora, sorry if I have to put you on the spot. Okay, base po dito sa documents na provide po ng PNP at meron po kayong kopya ngayon, how would you call this? Meaning? Ito pong sitwasyon, ito pong ikinamatay ni Miss Dacera. I think there's not enough evidence here for someone to make a conclusion. I think this is an inconclusive report. Anyway, it's just 2 pages long. It's far from complete. So, as far as basic issues would be concerned, what's the cause of death? I don't know. What's the manner of death? I don't know. Okay. In a case like this where admittedly nagiinuman and so on, it strongly points to intoxication. But what kind of intoxication? Dapat yan toxicology. More than pathology, actually they go hand in hand. Kasi pathology would rule out a lot of things. But Okay. toxicology, you can put a finger on what was in the system, anong nainom niya, anong nandoon, may interaction ba, and so on, and was it enough to cause death? So it's really toxicology. Okay, last na naman po, Dr. Fortun. So, base po dito sa dokumentong ito na pinalabas po ng PNP, lumilitaw na there was no rape? Wala ditong nakasulat that there's sexual assault. Okay. Maraming salamat po, Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist expert. Magandang hapon po, madam. Thank you then. Okay, bye. Thank you po. Okay, sir. Sana si Yes sir. po. Okay. Now, bakit nagsitago yung mga kasamahan po ninyo? Kasi flight is guilt. Ito po
hindi po sila nagtago. Unang-una sa lahat po, yung mga iba umuwi na maayos kasi talagang intention po nila umuwi. Tapos po, umuwi po ako kasi nagpaalam yung lawyer ko dun sa police station kasi naghintay na po kami at pagod na po ako. Nagpaalam siya na pwede na po kami umuwi kasi hindi naman po pala kukunan ng statement yung kliyente ko. So, pinayari naman po kami. Binigyan namin yung information, contact details ko po, address, cellphone number, para lang alam nila na very cooperative po kami, lalo na ako. Diba? Okay. Yung dalawa ko pong kaibigan na wala pong daladalang lawyer, doon po sa station naghintay kami, sila po yung na-detain later on. Okay. Nung sino bang una nakakita na saan yung hindi na humihinga itong si Miss Christine Lacera? At bakit po ang tinawagan ninyo ay clinic ng hotel as opposed to ambulansya dapat para dalhin sa ospital? Ito po yun eh. Sorry po, ano po ulit yung question? Kasi po, base po sa mga report, ako po binabase ko lamang sa napapanood sa mga balita na tumawag daw nung hindi pa klaro kung sino. Ako po tumawag. Ikaw po tumawag sa clinic. Sa clinic. Actually, ang ginawa ko po, I called the reception. Kasi yun lang po yung naiisip ko at that time sa panic po. Hindi ko na po alam ang number ng emergency number. And kaya tumawag po ako sa kanila. Sabi ko po, please help. I need a medic who knows CPR because my friend is not breathing and has no pulse, diba? Tapos sabi ko, and if you can please get an ambulance as well. Tapos, ito po yun eh. 2 beses po ako tumawag kasi napatagalan po ako sa response nila. Mhm. Okay. So, pagkatapos 2 beses kayo tumawag, saka palang umakyat po yung mga taga-hotel para mag-CPR. Particularly po, yung manager ng hotel, na I remember, he has a shaved head, and yung head of security po, I found out na yung malaki po na maskilado, naka-dark shirt po. Tapos, nakita nila yung si Tin sa floor, naka-protrude yung feet niya kasi outside the door para lang, because we didn't have enough space. Sabi ko po, can you please help us? We need CPR po and then can we call an ambulance? Ang sinabi po sa amin ng head of security, mas mabuti na po, dalhin nyo na po sa hospital. So, tatawag ko po kayo ng taxi. So, okay, so we waited a few minutes, bumalik po yung si head of security, may dala lang wheelchair. Tapos ng wheelchair na po yun, yung mga kasama ko, nag-attempt silang i-lift yung si Tin to the wheelchair, pero nagkakanda hulog-hulog sila. Because yun nga, parang unang-una sa lahat, medyo limp na yung body. Tapos, medyo tulala na rin sila eh. Nagkakanda gulo-gulo na kami. So, nagkakanda gulo-gulo po siya. Lumulusot po siya sa ilalim ng wheelchair. Napapalugod po siya. Ako po, nanonood lang po kasi medyo tulala na po ako. Naisip ko, patay na po siya, patay na bubal siya. Yun po, parang medyo reaction po kami dahil sa emotion namin. Tapos, nung nagising na po ako, pumunta po ako sa harap, I grabbed her lower legs, I bent her knees para I could allow her to sit properly sa wheelchair. Nanotice ko nga po na wala pong footrest yung wheelchair kasi gagawin ko po, i-flip ko po pero wala po eh. Medyo nagulahan po ako doon. Kaya, yun na po, tapos panic po kami kasi medyo kita yung panty niya through her dress. So, kuha kami ng bathrobe para takpan siya. Ayun po. Tapos dinala na po siya sa iba. Okay. Sir, bakit hanggang ngayon yung mga ibang mga pangalan na ibinigay ng PNP na dumalo sa party ayaw pa pong lumantad? Ano pong reason nila? Kung talagang inosente po sila, ba't hindi sila malumantad kasama yung kanilang mga abogado para magbigay po ng kanilang salaysay? Hindi ko po alam. Pero alam ko po sila kumuha na po sila ng mga lawyers nila. Pero para sa akin po, ako po, may lawyer po ako. Okay. At wala ho bang babae doon at siya lang isang babae at lahat na kayo puro lalaki? Wala po. Sa pagkakaalala ko, my memory of the night, wala po. Ano pong oras natapos po yung inuman? Yung sabi mo kayo po ay natulog na ba o umalis? Thing is po, I just slept on my own po, mga 3 or 4, between 3 and 4 a.m. po. Siyempre, may nakita po ko na nag-uumpisa lang mag-settle down pero hindi pa po matutulog. Meron pa rin pong, hindi ko na po sila pinansin. Siyempre, kanya-kanya na po kami. So, natulog lang po. Sino pong nagbayad o nag-book ng reservation?
Ang nag-book po kasi, ang sabi po sa akin, ang nag-book kasi is si Christine with the help of her friend na deputy manager ng hotel, si John Paul. Mhm. So, ang binook Tapos, niya po, dalawang room. Hindi po, isa lang po yung binook na room nila. Yung kabila pong room, ibang party po yun, ibang tao po yun. Hindi nyo kaano-ano yon, hindi kasama sa party yon. Hindi po, pero ang sinabi po sa akin ni kalimutan ko sino nagsabi sa akin na, tara guys, lipat tayo doon, may nag-iimbita. So lumipat kami doon, puro mga bakla po sila, at least to my knowledge po, at sinabihan po kasi ako, mga konti po sila, mga 6 to 8 people, nakapajama po sila lahat. Okay, sana po. So the original room, ano po, room number, what was that room? 2209 po. 2209. Tapos yung kabilang room po na sabi nyo, ibang tao yon, nandun, pero pinuntahan nyo just the same. Ano po, anong room number po yon? 2207. 2207. Ito po, adjacent to o magkatabi? Hindi po, meron po room na isa sa gitna. 2208. 2208. Okay. So, napunta rin po kayo dito sa 2207. Yes po. For once lang po, because lahat po kami lumipat doon, naglaro po kami ng game with the other people ng Hepetore. Nanalo po si Tin. Nanalo? Ano po yung, magkano pong nanalo? Ang po Ano po? is cash. Actually po, nag-joke po kami ni Tin, yun po yung last conversation na naalala ko namin. Pagbalik po namin ng kwarto, nanalo na siya kasi, sabi niya, babe, kala ko 1.5. 500 lang pala. Sino ba nagsabi ng 1.5? Ewan ko. Ay nako, at least may pera ka, sabi ko. Mag-joke kami, nagtatawanan, tutsuhan. Yun lang. Yung last time na nakausap niyo po, na buhay si Miss Christine. Yun po yung naalala kong last conversation po na. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa tanong binigyan niyo sa amin, sir. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Gregorio de Guzman. Thank you po. Thank you Salamat po kay po. Miss Claire de la Fuente. Magandang hapon. Thank you rin, Rafi, for giving Thank you us airtime. Thank you. Okay. Dapat talaga malaliman ang investigasyon. And lahat po ng mga pieces of evidence na nakuha doon sa crime scene should be examined, should be matched. Meron po mga matching kung tabagin ginagawa niyan, should be analyzed bago sana yung ating PNP magdeklara na case closed. Until such time, this case is ongoing. So, hindi natin pwede sabihin itong case closed. Okay. Now, tinatawagan po namin si Colonel, available na ba si Colonel Depositar? Wala pa. Importante kasi yung sinasabi niya na may mga nakitang semen. Hindi nga lang niya na ipaliwanag several interviews na sa iba't ibang mga news organization. Nagbitaw siya ng salita, may mga nakitang semen. Mga, meaning marami. Hindi yan sinabi kung saan. Sa katawan ba ng victim, sa sahig, sa kumot, sa dingding, where? Kasi makakatulong yan sa ginagawa investigasyon. And lastly, ulitin ko po, sa ating kapulisan, sana hindi lang po sa sibilyan na maging mabilis kayo sa pag-aksyon, natataranta kayo. Sana po, pag yung involved ang pulis, mataranta din kayo. Kasi nakakakalata po itong mga subscribers at viewers at followers po ng RTIA na kapag yung mga kasong tinalakay namin dito na pulis ang involved, papatay-patay po kayo. Nuesca case, nandiyan na nga, binaril na, kitang-kita na ebidensya, iimbestigahan pa. Ba't mo pa iimbestigahan? Ayan na nga eh, binaril, kitang-kita. Ba't pa kayo nag-alangan? Yung sa favor case sa Pampanga, na pinasok yung bahay, wala namang nangyaring pasugalan, hinuli sa harap ng bata, kinaladkad papuntang presinto, kinasinampan pa ng kaso tuloy yung mga inosente nandun sa loob ng bahay. Sa Bulacan, sa Bulacan. Bakit ganun? Isa pa, yung sa Starbucks, kita naman sa video na nag-provoke
yung si Sakilayan. Nabaliktad patuloy itong biktima. Sana po maging patas po ang ating PNP. Whether police ang involved o sibilyan, pareho dapat yung eagerness ninyo sa pag-imbestiga ng kaso, and wag lang ho basta-basta magbukas ng bibig. Kailangan po kinakalap nyo muna lahat ng investigasyon, lahat ng ebidensya bago kayo magsalita. Dahil pagdating po sa korte, baka mabasura lang po yan at mapapaya lang kayo. Dapat tight na tight yung case na meron kayong sa pamamagitan ng hawak ng mga ebidensya before na magdeklara kayong case closed. Congratulations po dahil meron na po kayong 18 million subscribers po sa inyong YouTube channel. Congratulations po, Idol. Well, congratulations po sa lahat ng mga netizens, sa lahat po ng mga subscribers po. Ito po ay para sa inyong lahat. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi noon. Meron tayong lakas. We have the strength because we have the numbers. Sa lahat po ng mga subscribers po ng RTIA, sobrang thank you, to God be the glory. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin, at yung pong tiwala nyo sa amin, susuklian po namin yan. We will make sure na mamimit po namin ang bawat expectations ninyo. Salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin niyo po yung bell button and select niyo po yung all para updated po kayo sa mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.